Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod, Fenny Cudemos. At syempre kasama natin dito ang ating katoto. Okay, magandang araw sa iyo, katotong Paski. Isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo taas yung konti yung doon. Yan. Taas lahat, taas. Yung isa ba'y tataas pa din? Nakababa, oh. Andun na. Okay, ulitin lang natin. Maeko. Mahilan. Yan. Okay. At syempre marami pong issue. Naku, napakadami naman po talaga. Ewan mo ba? Ba't ganon? Di, Wala pa yung kay Kwan, Igunoy lang yung Ha? issue natin. Wala pa yung kay Go. Meron na din. Atletus, Lecados. Bakit ganon? Ang napaka... Okay. Ma-echo pa din. Echo. Okay, at syempre ma-echo talaga. Dito, may ginalaw ka dito eh. Sige, pag-usapan natin iba't ibang issue dito sa ating talakayang Pinoy. At syempre mga kakampi din ay, ano ba? Yan. Okay, so, kumusta ang mga issues ngayon? May magandang yung magandang pagkakataon para sa ating pamahalaan. Mhm. Yung sunod-sunod na mission na accomplish. Wala nga. Diyan ano? Accomplishment ng ating pamahalaan. Kaya nga, pabor sa yun. Pabor sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mhm. Dahil sa kanyang panahon o sa kanyang administrasyon, Mhm. naganap itong mga eksena o krimen na to na kaagad dagling naresolba, di ba? Oo nga, pero mahirap, pero talagang ganun eh, di ba? Oo, ang mahirap dyan yung pag nagturo si Go. Ang isang problema natin dyan ay alam mo na, hindi nagsasalita talaga si Go. Wala kang mapiga sa kanya. Alam mo yun, wala kang mapiga. Kasi Dahil nga, sa, ayaw naman magsalita. sa takot Oo. yun. Siyempre, katumbas ng pagsasalita niya yung paglalaho niya. Di ba? Di ba? Nandun sa paligid yung kakanasa kanya, paano gagawin mo? Siyempre, kahit anong paamin dyan, hindi aamin yan. Yan, oo. At syempre mga kakampi, sabi nga natin puro may sample ka ba dyan, RB? Yung mga naiinis na yung mga Nag-iimbestiga. nag-iimbestiga mga senator eh. Alam niyo ba yon? Yung na dinig ko kanina yung parte ng Star Witness. Mhm. O sino ba nagpaliwanag na hindi basta ganun lang yung mag-Star Witness? Hindi pwede talaga kung marami kang kasong ganyan. Oo. Di ba? Hindi, tsaka kailangan dadaan din sa korte bago ka mag-state witness dahil paano kang magiging state witness hindi pa pumapasok yung kaso mo na ipagtatanggol mo yung sarili mo. O, di siyempre pagka nag-state witness ka, ibig sabihin nalalaman mo yung kasong isinampa sa'yo at para maging depensa at makaligtas ka dyan,
ayun ang doon ka gagamitin ng gobyerno na maging state witness. Pero ang, ay naku, nauubo tuloy ako. Pero alam nyo ba na ang mga kaso na ito ay medyo kakaiba? Sobrang bigat. Yun eh. Di ba? Sa sobrang bigat, ayun, hindi na makuha-kuha talaga, di ba? Oo, Yun. Pagka mahina ang pulso nung kinakasuhan na yan, malamang suicide yan. Oo. Pag hindi, Pero alam mo pag si... hindi niya nadala yung ganon, yung Pero si ano, problema, ang cute nga eh, di ba? Si, anong pangalan nito? si Mayor. Oo. Oo, si dating mayor. Oo. Paano lang siya? Parang, hindi ano... Relax na relax. Relax lang. Yun. Pwede bang sample tayo dyan? RB, meron na? Parang walang malalim na problema. Oo, hindi parang ano, handang-handa naman siya. Yun nga. Medyo may, kasi hindi maniwala ang mga senador na siya ay may death threat. No, Yeah? yun eh. Yun eh, hindi maniwala sa kanya na may death threat siya. Yun. So, tapos, pinipilit niya namang meron. Ito ba'y Pilipino? Hindi. O, di ba? Ang sabi, sabi ba, Pilipino ba? Hindi, no? Hindi, sinasabi. Sino? Aba, may karapatan naman siyang manahimik. Kahit lahat na lang nanahimik. Kaya nagkaroon siya ng contempt, eh. Oo. Oo. So, makakukulong siya. Ewan ko kung natuloy yun, RB. Natuloy ba? Sepak niya natin nga yung iba? O, sige, hindi pa. Parang na-contempt siya kasi nga, lahat na lang itatanong sa kanya, hindi. Sin may abogado nagbulong nun na para maligtas ka, ito lang ang sasabihin mo. Oo, may ganun. Pero naiinis talaga yung mga O, RB, meron na. Kaya nga, dapat ay sisiguraduhin talaga, di ba? Talagang mahirap yung magsinungaling na gano'n, yung may death threat. Paano ka magkakaroon ng death threat? Madali naman sabihin ng bawat isang tao yun. Yung death threat yung sinasabi. Kaya nga, sabi, hindi kami naniniwala sa iyo. Sino ba? Sige, sabihin mo. Mukhang hindi naman din nasabi lahat, kaya parang, nakakalungkot, di ba? Alanganin yung nag-iimbestiga. Okay, pakinggan natin. Ilan lang to. Sige. Hindi, walang sounds. Nakakagigil ka na. Ayan, nakakagigil ka na. Tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Miss Alice. Kasama siya, bato din. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po. Alice, parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At saan galing saan yung sinakyan Di yung niya yate? kilala. Ang naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga. Yun. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable. Madam Chair. Yung mga sagot. With Sen. Doroy, the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para Yan. makasakay kayo sa yate na yon. Oo. Sino? Hindi niya talaga alam. Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, in public? you No, tell it us is the not truth right okay, now. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito.
isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate Okay. at sino nag-facilitate. Okay. Yan ang isang, alam niyo ba, ang galing niyang magpaikot, no? Talaga. Sanay na sanay yung mag-ikot-ikot ng gano'n. Sa bagay, alkalde yan, di ba? Politiko, Alkalde yan, politician. Politician. Di ba? Politician. Pagka So, politician, bolero yan. parang ikaw, bolero, di ba? So, nakita niyo ba mga kakampi, yung gigil nitong mga senador, si Riza nga, Sen Riza, parang medyo gumagano'n na eh. Pero alam mo na, galing ni Sen Riza dun eh. Alam mo ba yun na pigil si Jinggoy. Paano pag hindi mo ba alam yun? Lalo si Bato. Si Bato talaga. Pero I mean, di ba, hindi pa rin makakakuha sa kanya ng mga iba pa. Puro ganun lang no, di ba? Halos lahat, pakinggan nyo po, i-monitor din po nyo. Kasi meron kaming mga, isa kakampi online, pasok po kayo doon. At buong-buo na yung nakuha, Di ba? Yan. Sige. So, anong masasabi mo doon bago tayo pumunta sa ating mga issues? Ang masakit dyan, huwag sana mangyari. Yung mga taga Senado na galit sa investigasyon, baka bandang huli sila maturo nun. Sana naman hindi. Hindi mangyayari yan. Ay, ang dami na sumuporta din dito di ba? Halos kalahati ata nandito. RB, yung yung pagkaka-interview naman kay itong kanilang abogado. Kay Kibuloy naman tayo pala. Uy, teka nga pala. Kay Kibuloy, meron ba tayo dyan na maliit? Kahit maiksi. Kibuloy. Kasi kaninang madaling araw naman, bahay nakuha na itong si, Pastor Kibuloy. Meron? Sandali lang daw. Ano mo naman masasabi mo kay Kibuloy? After? Nuno na sinungaling din yan. Parang ikaw, di ba? Hindi. Ako naman nakakalusot. Pero yung sinasabi nga natin, dapat ay ayusin natin. Pero alam mo, napakagaling. Congratulations din sa mga sa ating DILG. Kasi siya nang nagbabalita. Nahuli na. Sumuko na. Kahapon, yung kagabi, kasi as of alas 9 ko na maigi. Alam mo naman si Chinoy. Nahuli na. Gawagan si Chinoy, Carlos Chua. Ang magaling yung gadget na pinagamit ng US. Oo, ang galing-galing talaga. Galing-galing talaga. Biro mo, kahit na ilang pulis ang iharap mo dyan maghanap hindi makikita, di ba? Dahil doon sa gadget na yon. Kasi sabi yung spokesperson Jean Pardo sa PNP. Pardo. Spokesperson Pahardo. Pardo nga. Parang nawala na yung F mo Pardo lang. Sabi ni PIO spokesperson ng PNP, ayaw naman nila sabihin. Sumuko ba? Kasi iba daw yung sumuko sa surrender. Hindi, surrender tsaka yung sumuko tsaka nahuli. Iba daw yun. Sige, tingnan nga natin. Ayan na. Babantayin ko naman. Atras ko po ng konti. Okay, magandang gabi po. Kagabi yan, kagabi. Unang-una po, ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, Kagabi po si yan. Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila Kagabi po yan, mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa
mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng... Okay. So, yan, nagkaroon ng negotiation. Kasi nga, di ba sinasabi natin, may isang lugar na lang doon ang hindi nila papasok. Oo. Isang building daw ang hindi pa napapasok. Pero sabi nga, nagkaroon ng negotiation kasi sukol na rin di ba? Oo. Sukol na yon. Hindi ka na makakalis. Kaya nga, congratulations doon sa gadget, no? Oo, siyempre. Pero, alam mo talagang hindi iniwan, no? Hindi iniwan. Talaga ng mga kapulisan natin. Talagang ilang araw yon. Paano iiwan nyo yung 30 million? Hindi, talagang inanuhan na Tutok grabe talaga yun. Tutok talaga. Trabaho. Okay. So, ayan. Sige, maganda yan. Pakinggan naman natin etong binabanggit ng abogado ni Pastor Kibuloy. Si Attorney Kilan. Ayan. To avoid prosecution, we have always been consistent that the after being charged is still under question because our motion for reconsideration with the Department of Justice is still pending, and therefore, since that is under question, and it is the Department of Justice which is actually sleeping on the case, then that act can never be taken against us. That act can be taken against them such that we have the right to say he is still not a fugitive. And I already pointed out that even in Black's Law Dictionary, even in the Noe case decided by the U.S. Supreme Court, fugitive from justice requires that the person, you have the evidence, clear evidence, that the person is fleeing the jurisdiction of one country to another country. That's a fugitive from justice under U.S. jurisdiction. So, if we use our jurisprudence, if we use our law, the latest law on the matter, and if we use even Black's Law Dictionary, and even if we use U.S. Supreme Courts, Pastor Apollo C. Kibuloy is not a fugitive, so I say that he is an accused indeed, but not a fugitive. Hey. Any other questions? Iyan. Dami nga daw nilang kinaso di ba? Oh. Sa mga kapulisan. Sabi naman yung pulis, pinakamataas nila Torre. Direktor. Oo, sabi ni Direktor Torre, sige, demanda nyo na lang ako. Parang basta ako, natapos ko yung di ba? Mission. Mga ganyan, mission. Sige, ano masasabi mo doon sa sinabi ni Ni Atty. Dispalingado. Sige, ano masasabi mo doon? Bilis! Siyempre, abogado, bayad siya. Depensa todo yan. Pero parang American, ano yung sinasabi niya? Hindi, inaan niya, kino-question niya, hindi siya fugitive. Hindi fugitive si si Buloy. Si Buloy. Ba't nagtago? Ito nga ba't ayaw niyang... Humarap, di ba? Kung wala kang kasalanan, marap ka. Sa dami ng pera mo Alam mo yung depensa ni Dispalingado? Yung kasing natatakot silang ipadala si Kibuloy sa Amerika US. Kasi doon siya may kaso talaga, di ba? Merong kaso. Tsaka dito kakasuhan pa rin. Nandoon yung matagal ng kaso, kanya natatakot siyang madala ron. Kasi iba yung batas doon at iba yung ugali ng mga enforcement doon. Baka ma-target siya ron. Hindi siya. Natatakot sila madalit sabi na maibang bansa. Kanya pinipilit niya sa madinig ng publiko na hindi fugitive si Buloy. Kasi ang takot nitong si Pastor Kibuloy ay makuha siya sa Amerika, di ba? Dahil ang laki din ng atraso niya doon. At take note po ito mga kakampi wala pong bail kung sakasakali matuloy yung mga kaso. Di ba? Wala pong bail ito dahil qualified trafficking. Di ba? Meron pa sa bata na alam natin sa batas dito, wala talagang Wala
Walang Piyansa, walang piyansa yan. piyansa. Talagang Oo. diretso kang kulong kung Oo. sakasakali, di ba? Oo. Ang isang nakakaluti mo yung mugshot niya, RB. Yung mugshot ni Pastor Kibuloy, tingnan mo, blurred. Pundoyo. Sige, tingnan mo. Bakit yung kila Alice Go o sa iba pa natin, lalo na yung mga ano natin, yung mga talagang ika nga, mahirap. Sige nga, be. May malinaw namang copy tayo diyan, di ba? Wala nga eh, yun nga yung nakita natin eh. Blurred ang kanyang ang nag-mugshot eh, di ba? Pa nagma-mugshot. Pinapakita kay Alice ganun eh, talaga buo eh. Tapos doon sa iba lalo na yung mga mahihirap siguro, no? Kitang-kita. Di ba? Hindi, ibig sabihin may mga ibang eksena na maganda yung kuha ni Kibuloy, di ba? Wala, hindi, yan yung nung sumurrender siya, kuno-kuno, di ba? Eto naman yung mugshot ang pinag-uusapan dito. Meron ka ba, Arby? Meron yon. Hanapin mo. Sige. So, ayan, medyo konti na lang ang dapat hanapin. Si Bantag. Sino pa ba yung mga hinahanap pa? Iba. Yan na lang, sa mga kaso ngayon na medyo highlight. Pinaka-highlight niya si Harvey. Magaling na IT. Hindi, pero tanong ko nga sa'yo, si Bantag na lang ba? Bantag ba? Oo, ayan. At saka sino pumatay dun sa ito ba? Siya ba yun? Dun sa mayor? Sa Bilibid, Ay, sa Bilibid may isa pa, yung pumatay nga dun sa kakay Parahinog. Something, anong pangalan nun, RB? Ayun sa yung grupo ng anong probinsya yun? Isa pa yun, di ba? Yun yung isang nasa Timor. Timor-Leste, di ba? Yung isa naman si Bantag yun, yung nasa siya yung dating chief doon sa director doon sa saan ba yun? Muntinlupa. Muntinlupa. Yun, hindi rin alam kung nasaan yun. Di ba? Yun. Okay, tayo muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. Naiwan si Bantag, Pero siya unang... Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible.
Talmoya Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paskin Natividad. 0928-735-4919. Ang Baby Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At syempre, ang Baby Park Hotel Manila ay para sa inyo. Okay? Next natin. Ay, nako. Konsumis yung buhay. Ay, nako. Okay, dito na tayo sa ating balitaan. Balitaan tayo dito sa ating Talakayang Pinoy. Maritime Safety Advisory from 4 a.m. to 8 a.m. today at on September 4 pa to. 2024, the Philippine Coast Guard monitor the following. Eto, akala ko ba tinagalog ito? Doon sa port-covered Port of San Andres, Tilic Port, Looc Port, Anilaw Port, Shoreline at of Balayan, Balanacan Port. Yan. May stranded doon. Ito ba yun? Okay. 64 packs, drivers, helper, 1 vessel, 9 rolling cargoes, and 1 motor bangka. Taking shelter, 10 motor bangkas and 9 vessels. Ano yan? Anong nangyari niyan, kuya? Tingnan mo nga. Ayan, ano yung nangyari dyan? Mga stranded? Yung fisherman na ano yan, yung... Sa Southern Tagalog yan. So, eto yung mga nung nakaraan siguro na nagkaroon ng problema talaga, ano? Diba? Yung hindi, iba naman yung ano, yung mga tinulungan na sa baha. Tumulong ang Philippine Coast Guard sa pagkuha ng isang bangkay sa sitio, Bakawan, Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas nung nakarang araw. September 3 ito kasagsagan yata ng bagyo, di ba? Ayan. Noong ados naman, September 2, nakatanggap ng ulat ang Coast Guard Substation CGSS Balayan na may isang tao naman daw ang nawawala habang tumatawid sa ilog. No? Pagkatapos nun, matanggap nila uli ang ulat, nagsagawa ng paghahanap sa ibabaw ng tubig ang mga pinagsanib na autoridad sa kahabaan ng ilog. Pagkatapos ito, nakatanggap ang CGSS Balayan ng ulat mula kay Barangay Captain John Edison, mahinag ng Mataas na Bayan na may natagpuan hindi nakikilalang katawan sa dalampasigan. Patay. Yata yun ano? Lumutang at kinalala ng mga kapamilya ng nawawalang taong ito ay kanilang hinahanap. Tumulong ang mga pinagsanib na otoridad sa mga naulilang pamilya para wastong pag-aasikaso na na-recover nilang bangkay. Yan, di ba? Yan yung isa. Ito sa Batangas. O sa iba pang mga lugar yan. Actually, Batangas, Balayan eh. Di ba? Okay. So actually, 15 yung patay na iniwan itong bagyo na ito. Di ba? Meron ba tayong ibang bago dyan, Adby? Sa ating ulat panahon? Okay, siyempre, otoridad, itong si Police Brigadier General Rizalito Gapas, sabi niya, ng NPD action ng opisyal. Diba? Pecha, September 4 pa rin to, ha? Pagpapatupad ng paghangil ng search warrant. Pagbigay ng search warrant? Pagsaserve ng warrant of arrest. Warrant para sa paglabag sa Section 28 ng RA 10591. Ito'y pinuri ng Northern Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Rizalito Gapas ng District Director ang pagsusumikap sa ng Caloocan City. Northern Police Oo, anong ginawa nito? Ano ba kasalanan itong mga to? Sa pamamahalan o pangangasiwa ni Police Colonel Paul Jadi D. Doles, Acting Chief of Police,
bandang alas 2:25 ng hapon noong September 3 sa 243 Corridor Street, Barangay 63, Caloocan, ipinatupad ng personal ng West Grace Park Police Substation ang search warrant na nagresulta sa pag-aresto sa suspect. Ano bang ano nito? Ito! Hindi pinakita. Parang kay Pastor Kibuloy ito eh. Blurred. Ganun ba talaga? Okay na yan bakit yung kilag-uubo? Saan yan? Sa investigation pa yun sa Senado yun eh. Pero pag dumating sa ganyang... Akusado na talaga? Ganyan na? Pagka nilitratuhan ka papuntang... yan ang mugshot. Yeah? Ang nasasakdal ay isang lalaking 35 years old, residente ng Caloocan City. Ang warrant of arrest ay ibinabad Honorable Raimundo G. Balyaga, Executive Judge ng RTC Branch 130 na may petsang August 30. Anong kasalanan nito? Robbery, homicide, comprehensive firearms ammunition, yung mga baril-baril. Multiple murder. Marami siya. Multiple serious Parang maliit lang naman siya, kamukha mo pa ata. O si Arby, kasi laki ata ni Arby to eh. Ingat-ingat tayo. Ito naman noong September 6 naman, may isinagawa ang Southern Police District sa pamumuno ni Brigadier General Leon Victor Zirozete. Ang ika-31 na warrant day operation na nagresulta sa pag-aaresto naman sa 67 na individual. Anong kaso? Iba't ibang kaso yan. Iba-iba. Dahil ito yung mga top most wanted. May narinig ka ba ngayon na nababaril, napapatay dahil sa droga? Wala, no? Wala sa droga, pero yung mga personal na parang pinapatay ka talaga, ganun. Wala na nga ngayon yun, hindi natin nababalitaan. Sa Tondo, pagkasunod-sunod eh. Ba't parang hindi nabalitaan? Ay, baka lumaban naman kasi yan. Itong mga sinasabi ko na related sa droga, kemi-kemi, di ba, no? Iba yun eh. Ilan ba yung pinatay daw because of the drugs? 6,000 something o 6,000 ako nagkakamali. Dami! Di ba? Sa Tondo, yung dalawang sunod nung nakaraang linggo. Love triangle. Hindi yun. Kaya nga, hindi droga. Yun. Hindi dahil sa droga, hindi dahil sa yun. Di ba? Yun, di ba? Kaya lang, kuha ng tao, bakit parang nasisimula na naman yung ganyan. Parang natakot na. Bakit may riding in tandem na naman. Yung riding in tandem, talagang yun, di ba? Dami talaga. Okay, dito sa 67 na ito, mga most wanted person, 22 dito at 23 other wanted persons sa iba't ibang himpilan ng pulis. So, yung 67, iba-iba naman ng station pala yun, di ba? Patagumpay naman na aresto ang ilang kilalang suspect na may matagal ng mga warrant. Kabilang dito si alias Mark, 44 years old, na leader ng Mark Sobito Group Criminal Gang. Kala ko ito na siya. Nahuli ng warrant at subpuera unit ng Taguig City Police Station sa Camarin. Ayan, Camarin, di ba? Yung mga ganyan, no? Taguan talaga yan, di ba? Ay, hindi naman po parang karamihan kasi doon tumatakbo, di ba? Hindi, tsaka natira doon sa squatter area ron. Kaya hindi masyadong halatado na may mga nagtatagong wanted doon. Yan. At syempre mga seryosong mga kaso nito mga to. Murder, tama ka. Murder, robbery, homicide, at robbery na may bail. Recommendation 24,000 yun hanggang 100,000. Siya ay dinala sa Taguig Pateros District Hospital para sa isang medical examination bago ilipat sa custodial facilities. Ganun pala, no? Huli ka, papacheck up ka muna niya. Natural, Baka mamaya sugatan yung sarili tapos ibintang sa pulis. Ay, may gano'n, di ba? Kung matatandaan mo nung panahon ng dating administrasyon, di ba nasa loob ng presinto, napatay, ano ba yun? Sino nga ba yun? Espinosa. Di ba? S.S. Espinosa. Grabe talaga yun di ba?
Hindi ko talaga makakalimutan yon, di ba? Ngayon, ginigisa na yung pumatay doon, ha? Oo, tsaka yung mga, alam mo ba yung 3 Chinese na napatay din? Ay, mga drug lord yun. Pero ba't pinatay sa loob ng ano? Yun Oo. ang... Di ba may lumabas? Nasabing inutusan sila. Nagoyo pa nga sila. Ang sabi, 3 milyon. Binigyan lang daw sila ng 2, parang ganon. Parang ganon, hindi ko maano Parang yun. 1 milyon lang yata, binukulan eh. Oo. Kaya kumantay. Tama. Ganun naman talaga ang labanan eh. Pagka naglulukuhan, di magpaloko. Gawin mo, lokohin mo na rin sila, di ba? Ayan, at siyempre marami, pero yun nga, sabi nga natin, ito mga matataas, no? Yung mga matataas na na mga tao, siya yung nahuhuli ngayon, ano? Yun diba? Ang tanong, tararan, ang tanong, nasaan ngayon yung 10 million? Sino ngayon ang kukuha nun? May kukuha ba o wala? May kukuha yun, siyempre, kanya lang, hindi na... Pero pang ako, parang ang gusto ko, yung 10 million na sinasabing pabuya, ilagay dun sa mga kapulisan. Dun sa, yung isang yung, hindi naman kay pulis ganito, hindi pondo, yun. Pondo. Maging pondo, di ba? Para pagka makabili, ibili na rin ninyo ng mga, sabi kasi dun sa yung ni kay Buloy, ni Pastor, yung kanyang sabi bumili daw sila ng maraming mga bond paper kasi naubos. Bakit naubos? Kakagawa nila ng kaso. Kada kaso ka. Pero sila walang kaso. Posible yun, attorney. Sobra ka naman, di ba? Yung obstruction, sabi mo, anong kaso yun? Yung obstruction of justice. Obstruction of justice. Sama si attorney ron. Ang gusto ko yung paalam sa inyo. Di ba? Ang obstruction of justice ay merong kaparusahan. Di ba? Ilang nasaktan na pulis din doon, di ba? Dahil tinutulak, nagrarally, para lang hindi makapasok yung mga pulis. Di ba? Tapos yung mga humaharang na nung malaman ng nanto doon, binablock yung mga pulis, ayaw pa pulisan. Dapat yun, may kaso lahat yun. Pagka ganyan, anong mga kaso ng obstruction? May pinakambaba ron 6 months imprisonment yun. Ay, meron ganon? Ay, sus Marie Musip, akala ko naman wala lang, di ba? May piyanseo, kanya lang, 6 months imprisonment. Kung mapapatunayan ka na gaganon, paano yun? Kaya itutuloy? Hindi natin alam kung idadamay ng gano'n yung mga bumlak sa mga pulis. Hindi natin alam kung gano'n ang gagawin. Baka dapat gawin yun. So, ayan, yung mga ganong klase, sa bagay, hindi natin, si Opi Mirazol Alvarez, nanonood sa atin, Leonard Manahan, hello po sa inyo. Yan, maraming po salamat. June Anzures, baka may mga gusto kayong sabihin, di ba? Shout ka, Toto. Shout out? Ang shout shout out daw, yun. Ayun niyo pong lahat. Parin June. Ayan, at sinasabi nga natin, dapat ay, paano kaya mga relihiyon na ganito? Anong mangyayari ngayon? Wala rin leader nitong, kay OJC na to. Sumama ka lang kay attorney. Hindi nga, sa totohan na kabuuan. Ay, wala na yan. Mag-disband? Hindi, yung kanya-kanyang sibat na yan. Kung sa wala nang paniniwala yan dahil... Hindi, parang malakas pa rin eh. Mga tanga na lang yun. Inano pa nila yun. Tinangkilik pa nila yung mga ganong... Yung namuno nasira na. Tapos parang gusto pa nilang buuin. Kawawa naman yung mga... Kung ako yung isa ron, ibubukod ko na yung sarili ko, yung pamilya ko, hindi na kami sasamba ron. Dahil masamang halimbawa na ngayon namuno. Tapos di ba? Tapos maniniwala ka pa. Di parang kinukusinti mo yung namuno na pinaniniwalaan ng ganong mga nakakasira.
dapat wag na intindi, wag na kumbaga sa ano, tumiwalag na o magkaisa-isang bumalik na lang sila. Pero napakayaman, ano? Isipin mo, building. Diba? Yung katas ng panluloko yun eh. Halimbawa, yung kontribusyon, yung kung ano-ano. Ito, yun lang mga sumasampalataya sa kanyang mga tao. Isa sa mga biktima yun eh. Kaya nga. Diba? Ito daw, ang obstruction of justice ay isang krimen. Sabi ko sa'yo. Krimen na naglayong hadlangan o baligtarin ang normal na takbo ng batas at hustisya. Ang parusa para sa mga ito ay nag-iiba, depende sa jurisdiksyon at sa kalubhaan ng paglabag sa Pilipinas. Ang mga sumusunod na parusa, pakinggan po natin kayo yung wag makulit-kulit yan. Kulong. Sabi mo maaaring makulong ang isang tao na nahatulan sa kasong obstruction of justice. Ang haba ng pagkakakulong ay maaaring mula sa ilang taon hanggang sa habang buhay, depende sa bigat ng krimen. Ay, ganun pala yun. Kamukha nangyari kay Buloy, sigurado kasama sa habang buhay yan. Yung? Yung parusa niyan dahil nga mabigat na kaso yung hinahadlangan nila eh. Yung mga mahadlang, gano'n? Yun. Multa. Ayan, multa naman, tingnan natin. Ang nagkasala ay maaari ring pagmultahin ng isang tiyak na halaga. May tiyak na halaga sa bawat, siguro, kung mababa lang, mababa rin ang multa. Kung malaki, mas malaki ang multa. Yun, conforme sa kaso. Mabigat yung Kibuloy, qualified na yan di ba? Isang tiyak na halaga na maaari ring mag-iba batay sa kalubhaan ng paglabag. Tama. Okay, parusang pag-aari. Ano ba ito? Parusang pag-aari. Sa ilang mga kaso, maaaring magpatupad ng confiscation o pagbawi ng mga ari-arian kung ito ay direktang konektado sa paglabag. Pagsususpindi o pag-alis sa tungkulin. Diba? Sa gobyerno ka. Pwede ba yun si attorney? Wala sa gobyerno kung private yan eh. Para sa mga public officials lang. Okay. Paano yung yung lawyer na, di ba nagpagawa ng nagpanotaryo si Si Alice Goo? Remember that? Oo. Di ba? Sabi niya, hindi niya nakilala kasi nag-ano lang naman, notaryo, etc. Pwede yun. Kaso ba yan? May kaso ba yan? Wala dahil hindi naman kasama sa gobyerno yun. Hindi, pero sabi nga may atraso rin daw to kasi nagpanotaryo, nakita niya na nga Diba? Kanya hindi nakikilala. Nangyayari kasi sa tulad na LTO, wala yung lisensya mo, papagawa ka ng papel na notaryado, doon sa isang nagtatype na authorized lang ng abogado yun. Hindi naman siya abogado. Authorized lang siya pumirma ng isang lawyer. Pero hindi naman tinatanong nung nagpanotaryo dahil ang gusto nung nagpanotaryo, makuha niya lang yung lisensya niya, pwedeng ma-disband siya. Pwede siya matanggal sa pagiging lawyer. Yun. Kung sakasakali. Kung maituturo. Karamihan ng ganyan, hindi naman kinukuha yung mga pangalan ng Hindi. Ang sabi niya, pinatawag siya sa hearing. Yung notaryo? Oo, yung nagnotaryo. Pinapunta sa tinanong siya, kilala mo ba siya? Ganyan. Hindi raw niya namukhaan, pero parang siya yun. Kasi, ganun, ang galing, O ngayon, lumabas na si attorney. Si Goo. Si Goo tayo, Lumabas si Goo, sabi niya, kilala niya daw yun. Medyo. Yung ganun, di ba? Okay. At ang kanilang mga opisyal na tungkulin ay maaaring isuspindi o alisin bilang karagdagang parusa. So, ang mga parusang ito ay nakasalalay sa tiyak na mga batas at regulasyon ng bansa o estado kung saan ginawa ang paglabag. Mahirap din pala yun. Ay, natatandaan ko, sa amin kasi may inuhuli kapitbahay namin. Hinuhuli siya. Ayaw niya bigay, sigaw na sigaw, gano'n. Pati yung asawa, nung huhulihin, kinuha. Pinagmulta ng 20,000. Di ba? Oo nga.
nga. Obstruction of justice yun. Kasi sinakpan din niya yung mga pulis. Ginagalit, tigilan niyo. May mga ganon, di ba? Ang galing. O ngayon, di na siya kumikibo. Okay, magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, M for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ang Talmoya Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paskin Natividad. 0928-735-4919. Ang Baby Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At syempre, ang Baby Park Hotel Manila ay para sa inyo. Okay? Next natin. At syempre, mga kakampi, wala ako dito kayo. Okay, ayan. Si Pastor Apollo Kibuloy, kilalanin natin, ano? Ang leader ng Kingdom of Jesus Christ ay nasasangkot o nasangkot sa ilang mga legal na issue sa Estados Unidos. Sa US, meron na siyang kaso, ano? Sir, sa US, may kaso na siya, yung human trafficking noong 2022. Ang federal ng investigador ng Estados Unidos ay nag-akusa kay Kibuloy ng human trafficking. Ang akusasyon ay naglalaman ng mga aligasyon na siya ay nang abuso sa mga kabataan at mga babaeng miyembro ng kanilang relihiyong grupo. Malaro sa Amerika, yung Oo,
Ito, sa Amerika pa to, ha? Amerika pa to, oo. Tapos yung sexual misconduct, may mga aligasyon din, na kinasasangkutan siya sa sexual misconduct sa kanyang mga tagasunod, kung saan sinasabi na siya ay nagkaroon ng hindi angkop na relasyon sa kanila. Fraud at financial crimes at iba pang mga paratang ay may kinalaman sa panluloko at mga pinansyal na krimen, kabilang ang pang-angkin ng mga di material na benepisyo mula sa kanilang mga kasunod. Ay, iba pa? Totoo kaya yun? Totoo niya talaga? Hindi naman sa kanya? Ha? Oo, siyempre, ano nga yan, sinasamantalan niya yung, napupulan niya yung... Diba, siya ba yung... Naluloko niya yung mga tao. Siya ba yung nagsabi noon na patitigilin niya ang lindol? Natanda mo yun? Oo eh. Siya yun, ano? Di ba? Hindi raw makakarating sa langit kundi siya kanya. Ang mga kasong ito ay patuloy na dinidinig ng korte at si Kibulay tinutulan ang mga akusasyon na ito laban sa kanya. Di ba? O, sige. Anong mga parusa? Yung ito'y mapatunayan talaga. O sa kanya ata napatunayan na ba doon? Sa US? Nagtagpo na nga dito eh. Kaya nga tinulungan tayo ng state na makuha siya para umarap siya rin sa kaso niya ron. Okay. Wanted na rin siya. Sa US? Oo. Sige. Okay. Ang human trafficking, ito ay kulong. Ang mahatulan ng human trafficking ay maaring makulong mahigit 10 taon o higit pa. At sa mga kasong may matinding kalubhaan, maaring habang buhay na pagkakakulong. Multa, maaaring magmulta ng malaking halaga na umabot sa milyong-milyong dolyar. Dito sa atin yata 50 million. Sa Pilipinas? Oo. Ang sexual misconduct, kulong. Ang haba ng pagkakakulong ay maaaring mag-iba-iba ng batay sa kalubhaan ng krimen. Mula sa ilang taon hanggang sa habang buhay. Delikado lang ano. Pagkarehistro bilang sex offender. Ito, sa ilang mga lugar, ang nahatulan ng sexual misconduct ay maaaring kailanganing magrehistro bilang sex offender na naglalagay sa kanila sa isang publiko ng listahan at maglalagay ng mga restriksyon sa kanilang galaw. Pati pinansyal, tinan mo, financial crimes, kasi parang, di ba, nauni siya rin eh. Ay, nanloko nga siya ng pera din. Nanloko, di ba? Kulong, ang mga parusa. Paano kaya siya nakakaano ng gano'n? Eh, magaling magboka yan eh. Tsaka yung itsura niya, disente, mukhang kapani-paniwala. Ay, di ako naniniwala sa'yo. Hindi ka disente. Di ba? Financial crime, kulong ang mga parusa para sa financial crimes tulad ng fraud ay maaari mula sa ilang taon hanggang sa 20 taon. Ang dami nito, patay tayo, bata tayo dyan. Depende sa halaga ng nawawalang pera at kalubhaan ng krimen. Multa. Karaniwang pinapatawan ng malaking multa ang mga nahatulan ng financial crimes na maaaring umabot sa milyong-milyong dolyar pa rin. Kaya nagtago ka. Sa Pilipinas, ito naman ang kaso niya. Human trafficking. Diba? Ganun din. Oo, ganun din pala. Ayon sa Republic Act 9208, ito yung sinasabi sa atin. Ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003 at Republic Act 9 na expanded dito na bumaba lalo pa. Lalong inano nila. So, ang parusa sa human trafficking ay mula 20 taon na pagkakakulong at multang 1 milyon hanggang 5 milyon. 5 milyon pala. Sa mga kasong may matinding kalubaan ng parusa ay maaaring umabot pa ng buhay sa pagkakakulong. Habang buhay. Ganon din naman yung parusa sa sexual misconduct. Ang kasong sexual misconduct ay sakop ng mga batas tulad ng Act number 7877, yung tinatawag na Anti-Sexual Harassment Act. At saka yung Safe Space Act. Yan, mga yan. Ang mga parusa para sa sexual harassment ay maaaring mula 1 taon hanggang 6 na taon sa pagkakakulong. Depende sa kahalubhaan. Ganon din ang financial crimes. Ito hanggang 12 taon naman ang pagkakakulong. Yan. Ang mga parusang ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa detalye ng kaso at sa desisyon ng korte. So, ako pag sinabing qualified theft, alam ko walang ano yan, bail. Diba? Sa kanya, sa istapa. Hindi, qualified theft na
ang sinabi ko. Hindi, mali ako. Mali ako. Qualified trafficking. Sexual, oo, yun. Iba lang pala yung utang. Sorry, ha? Kaya ko kasi ako may utang, eh. Okay. So, anong mga yun masasabi mo doon kay attorney? Si attorney tagapagtanggol. Siyempre. Oo. Kumubra ka na, attorney. Huwag ka nang... Pero sa kabuuan, ano na kaya mangyayari? Siyempre, mga ito, may malaking skandalo yan, di ba? Oo. Kapareho din yan nung, alam mo yung isa, yung nakulong din, yung mataba na, nasa sambang probinsya yung RB. Yung mga yung may din, pero nang rape din. Di ba, merong ganon? Yung nagre-recruit ng mga bata, para mga rin yan eh. Yung mataba, yung mga... Oo, yun. Di ba nakulong din yun sa loob ng Sino na gano'n nun? Si Senator Riza Hontiveros din. So, ano masasabi mo ngayon dito kay attorney? Ano pangalan ng attorney? RB? Attorney ni Kibuloy. Ang ingay-ingay talaga nun eh, di ba? Meron din siyang obstruction. Dapat bigyan siya. Dapat isama siya ron dahil maingay eh. Tsaka... Parang nag-ano rin siya, di ba? Oo, sobrang magtanggol dahil malaki binayad eh. Pero si bayad kasi, di ba? Okay. Kaya ayaw tumigil eh, para bayaran pa eh. Yan ang mga banat na abogado. Sobra. So, nakakatuwa naman doon sa ating mga nakakapanood dito sa atin, medyo, ayan, bakit nawala dito? Nawala. Okay, sige. Ayan po ang mga sinasabi natin doon sa mga nanonood sa atin. Thank you very much po. At sabi nga natin ay manood pa rin po kayo ng iba't ibang mga para mas matuto tayo sa lahat ng mga kaso na napapanood natin dito, di ba? Maganda eh. Maganda rin na matutunan natin ang mga iba-ibang kaso. Okay, happy birthday sa lahat ng may birthday September. Lahat ng may September, may babatiin ka, batiin mo na, kuya. September ngayon, galing ako rin sa May Verde, kumain ako ng konti. Ayun, kaya inaantok ka. Yeah? Si Arnold Latorre. Hindi yan si Hindi si director. Hindi si yun happy ng Bureau of Customs sa Banded Warehouse, yung mga bodega ng custom sa airport. Birthday niya ngayon. Okay, happy birthday sa lahat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yan. At eto, tingnan niyo ito, basahin ko lang ito. What is, anong tawag nito? What is so epal? Sabi, what's so epal? Ayun si attorney epal. Palagay ko yung epal talaga. Sabi nito ni Secretary Benarabio, tingnan natin kung ano to. Palagay ko yung epal talaga, ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli. Pinakita namin na nakatrap na siya. Ayan, sabi. Si Apollo Cabulo yun, huli na siya. Tsaka lang siya namilit na napilitang sumurrender. For us, huli yun, sabi ni Secretary Benar Abalos. Huli naman talaga. Oo, huli na. Sabihin na huli na siya, yung ganon. Kasi magkaiba daw yung surrender at saka yung nahuli. Ba't hintayin magsusurrender ka rin pala? Bakit nakapag-labing-anim na araw ka? Tsaka alam mo nang wanted ka, bakit di ka pa sumurrender? Di ba? Pinipilit mo magtago. Ngayon kung nasukol ka, sasabihin mo sumurrender ka. What's so epal? Naku, mauuso naman tong epal. What's so epal about that? This is all about hard work. Yan. Sabi ng DILG. Sumisikat si DILG secretary natin Di ba? Di kasi sikat nun eh. Ando doon sa ibang bansa yung napuntahan niya, di ba? Pinuntahan niya. Yun ang epal. Hindi, ganito ang kwento niya. Ganito po ang kwento niya. Naku, dami kasi natin pinag-usapan. Kaya naman po ito kay Goo, di ba? Binigyan sila ng 1 oras lang para
makapunta ron at makuha si Goo. Nakaya nyo. So, yung isang oras na yon na tinaning sa kanila, na kapag after, na isang oras, kung di ako nagkakamali, papalayain nila si Goo. Oh. Kaya nang hiram ng sasakyan talaga to si nag-plane, di ba? Kaya nila nakuha agad. Kasi kung hindi, si Goo ay lalaya sa Indonesia. Yun. Di ba? Dahil walang batas dun, walang kaso sa Indonesia. Wala, oo. Kaya binigyan sila ng taning. Di ba? Yung mga ganon. So, what's so epal? Okay. Sige, batiin ko na nga muna to. Teka, meron ano dito. Sige. Ay, naku, microwave pa rin. Yung bagong director natin sa Hospital ng Maynila. Sino na bagong director? Si Eileen Laksamana. Wala na si Oliver, si Doc Oliver Lucky. Nalipat na. Sana naman napunta si Doc Oliver? Binigay ni Mayora yung talagang item niya na assistant director ng Gat Bonifacio. Si Dr. Oliver. Dito Lucky. ba siya, director talaga siya dito sa ospital di ba? Ngayon doon ay assistant na lang. Yun ang item niya talaga. Dati, okay. Kaya politika nga, sinilip siya na hindi siya dapat na maging director sa ospital ng Maynila. Dahil sa batasan ni Yorme, naging ospital. Politika yan, Politika. Yan. Ngayon, nung magkagalit si Yorme tsaka si Mayora. Di ba natatanda mo yung unang pasok na, naku, mag-aaway ang dalawa yan after. Hindi naman away, politika lang. Politika lang. Diba? Yun, totoo nga. Di ba? Ayan. Hi to Doktora Laksamana. Doktora Eileen Laksamana. Yan. Ng Hospital ng Maynila Medical Center. Siya yung bagong palit sa... Siya yung bagong palit. At syempre yung mga beauty staff, sina Ann at Amy, sila pa rin kaya. Mukhang hindi. Si Ami. Si Ami. Si Ann na dispatch na rin. Sinama na doon siguro. Sa kondo yata yung PhilHealth. Doon na ilipat sa PhilHealth. Madaming trabaho doon. Nakapwa, mabait naman silang lahat. Ayan. Okay, hindi na natin muna yun. Ang bagong ospital ng Medical Center ay andun pa rin yung internal medicine. Sila Dr. Luigi Francisco, Piana Paredes, Tania Manalo, Ros Adornado, at Hilario Lucky. Heart Station Clinic naman, si Sheila Rodriguez, dinapalis yan. Si Karina Dumagoso. Yun. Napalit din. Hindi pa. Nalalaman ng Mayora na kamag-anak ni Patay na naman tayo. Hindi, pero kung ikaw ay career, alam mo yun, civil service. Days pwede. Diba? Tama. Okay, at syempre sabi nga ang Heart Station, ayan si Sheila Rodriguez, Karina Dumagoso, Neil Salvador, Joby Ann De La Torre. God bless po sa inyo lahat. Ang ENT naman, sino? Dr. Princess Joy Karaan, ang assistant Dr. Dian D. God bless po sa inyo lahat. Mga katoto, di ba? Correction natin yung D, C pala yan, C. C. Yan. Okay. At syempre, ang mga Head Evelyn Salcedo, Assistant Head Celeste and Jury. God bless sa inyo lahat. Hi to NBI Odros. Angelito Magno, ang NBI DDO, Attorney Dave Sigonial. Parang kilala ko yan. Sa inyo po lahat, mga taga-NBI, congratulations din sa inyo. Ang LTO NCR Director Roque Berzosa, the third. Sino yan? At ang LTO NCR Assistant Director Hans Lee Lim. Hi to IID Investigator Miss Evie Mi Competente. Sa LTO PUBRZ Chief Levy Almozara. LTO Pasay. Yan. MB Registration Chief
Kiwi Basinang, LTO Pasay Licensing Chief, Maria Paquita de la Cruz, and LTO Tayuman Chief, Raymond Kibang. God bless po sa inyo, ha? At syempre para sa ating biyaan, hindi mo pa ako napapasok din no? General Manager Jose Eric Ines, bago na to? Bago. Nagkaroon ng ano dyan turnover na sa private nung Ay, oo. Matatapos to kailan? Next year pa ba? O itong year din na to? Matatapos yung airport na Yawan? Oo. Di lalong trabak-trapek. At syempre, Ines Agmeses, Mjen, Manuela Sakitin, retired Sese Iamad. Ano, inspector? Ay, yung AIMD inspector yun di ba? Intelligence. Intelligence. Ano, susunod? Iamad. Manager Atty. Cecilio A. Bubila. APD Manager Colonel Levy Bing R. Jose, and APD IID Chief Totoy Alday, and Admin Miss Cynthia Albiola, ang mga mababait at masisipag na mumuno ng MIAA. God bless po sa inyo lahat. Hi to Intelligence Access Management Department. Yun, di mo. Intelligence and Access Management Department. Workaholic personnel, gabi ang trabaho, syempre. Gabi na umuwi. Gabi na umuwi. Gano'n naman talaga. May sweldo yun. Malaki. Di ba? OT. At syempre sina Raul Caudilia Jr., Beren Valiente, Kuya Eagle Miguel, Alcantara Raymart de Leon, Jude Dabi, Jorlan Grepo, and Nocheliza Arias. Sa inyo pong lahat na binati dito ng ating katotong Paski na Tibiran. Sa inyo pong lahat, God bless you all. Yan, di ba? So, meron ko ba babatiin? Yung grupo ng ating mga masisipag na Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary. Yung mga walang humpay o walang puknat sa pagtulong o pagsuporta sa mga kalamidad na napipisalang mga kababayan natin, ay sila po yung naglilingkod na talagang suportado ang mga taong na nasa tabing dagat o tabing ilog o tabing baybayin dagat, basta nangailangan ng tulong ang mga taong na binabaha o linulubog ang bahay, andyan po yung Philippine Coast Guard. Kaya maraming salamat sa ating mga katoto na sumusuporta sa bayan. Ganyan po naman sa ating sa aming squadron, 104th Squadron, na pinangungunahan ng aming Director Auxiliary Service, Captain Reynaldo Lim. Siya po yung Squadron 104 ng PCGA, Philippine Coast Guard Auxiliary. Maraming happy birthday din sa lahat ng mga na mga nagkataon sa mula September 1 to September ng katapusan ng buwan. Happy birthday sa inyo lahat. So sa inyo lahat, maraming salamat. Tinapos Eagle. Philippine Eagle, yung Manila South Eagles Club, at ang ating Rotary International District 3810. Binabati ko kayong lahat, mga katoto. Sana'y manatiling public servant tayo sa komunidad. Okay. Ano ba mga services nyo ngayon? As usual, yung medical mission, medical and dental mission, yung feeding program, yung mga ganun. Usually, ganun lahat yung mga pagtulong. Okay. Siyempre, of course, maraming pong salamat sa lahat po ng mga nakinig sa atin. Walang sawang bagay. At siyempre po, sabi ko nga sa inyo dapat ay manunod tayo at makikinig doon sa mga yung mga current events, di ba? Para alam natin kung ano talaga ang mga nangyayari
sa ating bansa. Di ba? Ayan, tsaka yung mga sensitive na kaso, katulad ng kay Kibuloy. Matututuhan dyan eh, di ba? Kay Kibuloy, kay Alice Go. Yung mga magagandang, kaya nga sensational na. Kasi pag dyan, matututo tayo ng mga cases eh, di ba? Yung mga, madidinig niyo yung mga katwiran niya. No? At ang pangwakas nating pangwakas sa ating programa ay ang panalangin. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana'y manatiling gabayan mo po kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Dilat ang mata. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, ako po yung lingkod, Fe Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo. Maraming salamat. Ang inyong katotong Paski, sana'y manatiling nakatuon ang inyong Facebook, YouTube sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sarap ng umaga